Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang grabing papuri ni Rappler CEO Maria Reza kay Pangulong BBM alias Kuting ng Norte. Okay, gusto ko munang humingi ng tulong, advance Christmas nyo sa akin. Paki-subscribe naman ang aking baguhang vlogger na kaibigan, Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. Ang link ng kanyang channel nakalagay sa description box ng video na ito. Paki-click naman. Asawa siya ng kapwa ko retiradong sundalo. Nagsama kami dito sa Mindanao ng matagal na panahon sa hirap at ginhawa. Okay. So, ito. Nabigla ko, may article akong nabasa sa CNN. Grabe oh. Ito po. Title, Maria Reza sees lifting of fear under Marcos administration. It's a good sign for business community. Nawawala na daw ang fear factor. Wala nang katatakutan. Ibig sabihin, tumatahimik. Ganun ba yun? Kasi lifting of fear. Okay. Panahon ni President Noynoy Aquino. Kung mabantayan ninyo, wala nang ginawa ng Rappler, tong Maria Reza, kundi purihin, suportahan ang mga ginagawa ng Pinoy administrasyon. Yung mga kapalpakan, tahimik sila. Diba? Ang daling kapalpakan panahon ni Pinoy. At wala, puros papuri. Bakit? Yun ang utos ng Amerika. Kasi, Pinoy naging tuta ng mga Amerikano. Kaya, ang gobyerno natin noon, sunod-sunod sa Amerikano. Kaya, yan, grabe ang sigalot natin noon sa West Philippine Sea dahil kung anong utos ng US, sinusunod ni Pinoy. So in return, itong Rappler, funded by the US government through CIA, National Endowment Fund, yan. Yan, suporta kay Pinoy. Pagdating ng PRRD admin, baliktad. Wala nang ginawa ng Rappler kundi batikusin ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Then, ano pa? Nung last year, kampanya, maraming Marcos loyalist galit na galit sa Rappler kasi lahat ng articles ng Rappler is against sa kandidatong BBM. Ano pa yung ginawa? Yung sa Comelec. Biglang nagkaroon ng MOA between Comelec at ang Rappler. Gagawin na lang parang official media company ng Comelec ang Rappler. Maalala nyo yun? Yung pala, ang purpose nun is parang namprel nung snap election nung 1986. Malaking kagagawan ng namprel kasi brainwash nilang mga tao na kung matalo si Cory, may dayaan. Ganon ang ginawa ng namprel noong 1986 snap election. Tapos, nung binilang na yung mga boto at leading ang President Marcos Sr., ang namprel nag-walk out na sa quick count. Kasi yung namprel noon, yun ang Rappler. Last election, ayaw ng US, ayaw ng Rappler na manalo ang kandidatong BBM. So, anong nangyari? Nanalo nga ang BBM. Tuwan-tuwa tayo. Dahil akala natin, totoong nanalo, 31.6 million. Ngayon, lumalabas as alleged by General Rio, Attorney Glenn Chong, smart magic pala. Anyway, ito na. Pag-upo ng administrasyon ng Kuting ng Norte,
wala ka nang mabasa o marinig na balita ng mainstream media na binabatikos ang administrasyong ito. Mabuti na lang at may social media. Mabuti na lang at may kulto ni Maharlika. Mabuti na lang at may SMNI. Ayan na lang ang naiwan. SMNI at ang kulto ni Maharlika. Kasama ko doon na bumabatikos. Ang Rappler wala na. Again, ang ating presidente, wala na, parang nagiging Pinoy part 2. Yung Sinoynoy, sunod-sunuran na rin ang presidente sa US. Kaya ano na tayo ngayon? Amboy, American boy na tayo ngayon. Although, in general, I'm not against America. Matagal na nating kaibigan ng Amerika. Kaya lang ito talaga in politics there are no permanent friends or enemies. Kasi itong Rappler na grabing manira kay BBM candidate, tinatawag nilang magnanakaw, ano pa diyan, mamamatay tao, o ngayon, lifting of fear. Wala na daw dapat katakutan. In a way, parang totoo. Bakit? Kasi, yung fear factor, panahon ni Tatay Digong, yun ang nagpatahimik sa bansa dahil ang mga drug lord, hindi naman totally nawala, naglaylo. Kaya, naging matahimik ang ating bansa when it comes to the drug problem dahil may fear factor, may fear factor dahil sa strong leadership o iron hand policy ni President Duterte. O ano ngayon? Umupo ang malamyang presidente. PBBM. Salamat sa nag-coin nito. Nabasa ko lang ito sa comment. Pipi, bulag, bingi, malamya. Dahil sa kalamyaan ng presidenteng ito, yun, totoo yung sinasabi ni Maria Risa, nawala na ang fear. Wala na. Kaya, wala na. Ang drug war ngayon is, bloodless campaign. So, anong nangyari? Nagdatingan na tuni-tuniladang droga, supplies, datingan sa bansa. Na mismo ang Secretary of Justice nagbitaw ng salita na napasukan na tayo ng sindikato ng droga. Galing Mexico, galing ng Thailand, galing China. Bakit? Pinagmamayabang ba ng gobyerno na ang dami daw nahuli? Dapat mo bang ipagmayabang? Dapat nahuli. Bakit? Madaming nahuli. Kasi nga, na-embolden, tumapang ulit ang mga drug lords na magpasok ng droga dahil wala na silang kinakatakutan. Wala nang Tatay Digong, wala nang DG Bantag sa Bucor. Ang Bilibid, yan po ang sentro ng droga, Center of Drug Operation sa bansa, Bilibid. Dahil nandyan ang mga drug law. Narcopolitics, nagsaksid. Napatanggal nila ang isang matapang na DG Bantag. Pinalitan ng bago. Anong nangyari? Wala na, bumabalik na. Mismo ang PIDEA nag-amin na bumalik na ang kalakaran ng droga sa Bilibid. Totoo, nawala ang fear factor. What will happen to us? So, anyway, ganyan talaga ang buhay. Labanan ng superpower, tayo pinag-aagawan ng US at China. So,
Sa panahon ni Tatay Digong, kumiling tayo sa China. Ngayon, panahon ng BBM, kumiling na naman tayo sa US. Sa sunod kaya, kung mananalo si Tamba, nako, lalo tayong maging tuta ng Amerika. Bakit? Yun na yun. Nag-donate na nga siya ng $2 million. At as early as now, naglalabi, nagpapakitang gilas na si Speaker Romualdez doon sa US. Kaya, salamat sa revelasyon ni Professor Malo Tikia. Marami siyang mga kaibigang, mga politiko sa Amerika nagtatanong, who is this Romualdez? The cousin of the president. Why is he claiming to be important leader of the country? Dahil Speaker of the House. Yun. Sayang itong nasimulan ni Tatay Digong, yung ating ganansya sa drug war campaign ni Tatay Digong, nasayang na. Halos sa lahat ng lugar na mapasyalan ko ngayon, feedback sa akin ng mga kaibigan, General, bumalik na ang droga. Bumalik na. Mismong anak ng mga sundalo, nagdro-droga na. So, yun. Sige, Maria Risa, purihin mo pa ang Kuting ng Norte. Dahil tama yung sinabi mo na nawala na ang fear factor dahil malamya ang presidenteng ito.